Ang ating bida ay isang sikat na aktres na 15 taon nang umaarte. So basically kilala siya at mahal siya ng buong bansa kahit hindi naman ganoon kagaling ang acting niya. Ngunit mukhang matalino siya ay napakaganda at lahat ay naiinggit sa kanyang kagandahan. Kung tungkol sa katalinuhan niya, well, God help you as she's unbelievably PP. Bawat ilang araw ay nalalagay niya ang sarili sa isang mas mahirap na sitwasyon kaysa sa nakaraan salamat sa katalinuhan na iyon. Ang mga tao ay patuloy na ginagawa ang kanyang trend online, kinukutya siya at ngayon ay hindi naiiba. Galit na galit ang CEO ng kanyang kumpanya at ibinaling sa kanyang manager ang pagpayag niyang mag-post ng mga kalokohang bagay online. Pero nang magpakita siya, tumahimik siya dahil nagbanta siya na kapag mag-expire ang kontrata niya next month, baka pumirma siya sa ibang kumpanya. Kaya umatras siya at pinadala siya ng manager niya sa bago niyang apartment. Pumayag naman ang manager at sinubukang ihatid siya papunta doon pero nabigla siya, mukha ba akong tanga? Kaya kung pumunta doon mag-isa. Tinanggihan niya ang tulong nito at nag-iisang naghintay ng elevator. Nasa labas ang kanyang manager na nagdadasal na hindi siya makasagasa ng kahit sino at manggugulo. Sa kasamaang palad ginawa niya. Nakita niya ang isang lalaki na mukhang bata at hindi interesado sa kanya. Ang kakaiba nang makapasok siya sa elevator, hindi man lang niya pinindot ang isang buton. Bumantong hininga siya at nagtanong, sige, ano ang gusto mo sa akin? Nataranta ang lalaki at sinabing, excuse me. Sumagot siya, bilasan mo, saan mo gusto pirmahan ko? Pero hindi niya ito pinansin at lumabas ng elevator. Hinabol niya ito, sinisigawan, iniisip na sinusundan siya nito o kung ano. Ngunit pagkatapos ay napagtanto na siya ay mali. Kapitbahay lang niya. Mabilis siyang humingi ng tawad ngunit hindi niya iyon nakuha. Sinabihan niya itong lumayo sa kanyang pintuan para mabuksan niya ito. Napagtanto niya na ito ay isang jerk at pumasok sa kanyang apartment. Nang gabing iyon ay nagsimula siyang kumanta sa tuktok ng kanyang mga baga, napakalakas na pinipigilan siya nito na makatulog. Lumapit siya para kumatok sa kanyang pinto at nang buksan niya ito, sinimulan niyang turuan siya tungkol sa mga patakaran at regulasyon ng gusali na sinasabing ilegal ang kanyang ginagawa. Noong una ay humingi siya ng paumanhin, sinabing hindi niya sinasadyang maging masyadong maingay at inakala niyang soundproof ang gusali. Nagsorry pa siya ulit. Pero patuloy niya itong pinapuna at dahil stressed na siya sa lahat ng online trolling at negatibong komento, sumabog ito sa kanya. She kept asking him, so akala mo bobo rin ako ha? At paulit-ulit ang lahat ng insulto na ibinabato sa kanya ng mga tao. Nang sinubukan niyang magpatuloy sa pagsasalita, naisip niyang hihingi na siya ng tawad, kaya pinutol niya ito at sinabing sandali lang, hindi na kailangang magpatuloy. Pagkatapos ay nagmadali siyang bumalik sa kanyang apartment. Siya ay lubos na naguguluhan at hindi pa rin makatulog dahil siya ay umiyak buong gabi at naririnig siya nito. To be fair, hindi siya nagkamali dahil soundproof ang gusali. Hindi niya dapat ito narinig. Maliban kung syempre hindi siya tao. At well, hindi siya. Alien siya, Korean drama style twist. Ang aming pangunahing lalaki ay nasa Earth sa loob ng 500 taon at mayroon siyang 3 buwan na natitira bago siya bumalik sa kanyang planeta. Sana ay gugulin niya ang mga ito ng mapayapa, ngunit tila hindi iyon mangyayari dahil sa kanya. Kinabukasan, buong buo na naman ang media sa ating pangunahing tauhang babae dahil nag-enroll siya sa universidad ngunit hindi na pumasok sa mga klase, palaging nagdadahilan tungkol sa schedule ng kanyang trabaho kahit na kung minsan ay may libreng oras siya. Kinumbinsi siya ng CEO ng kanyang ahensya na bumalik sa universidad at magsimulang mag-aral muli. Kaya't kinailangan niyang maghanda at sa sandaling iyon nalaman ng kanyang kaibigan na kababalik lang mula sa isang paglalakbay ang lahat ng mga balita at nagmadaling lumapit upang dalhin siya sa universidad mismo. Pagdating niya, lahat ay naghihintay sa kanya na mangha na nandoon siya. Naiinggit ang mga babae sa kanyang kagandahan at gusto lang ng mga lalaki na maupo sa tabi niya nakatingin sa paghanga hanggang sa pumasok ang propesor. And to her shock, guess who it was? Oo, kapitbahay niya. Natuwa ang manager niya. Iyan ang iyong kapitbahay at ngayon ay maaari ka na niyang i-hook up ng magagandang marka. Salamat sa Diyos hindi ka nagdulot ng eksena sa kanya. Dito tumugon siya, hindi nagkaroon ako ng oras upang gumawa ng isa. Sa buong lecture pilit niyang tinatawanan ang lahat ng sinabi nito, sinusubukang purihin siya.
Naaalala ko kung paano ako naging isang mag-aaral. Anyway, after the lecture she rushed to him asking for forgiveness and begging him to give her good grades since she's so busy. Ngunit siya pala ang uri ng lalaki na may matibay na konsensya, ganap na hindi nababahala sa kanyang katanyagan o anumang bagay. Paulit-ulit niyang pinaalalahanan siya ngunit lumabas siya ng unibersidad. Pinuntahan niya ang kanyang nag-iisang kaibigan, isang abogado na tumutulong sa kanyang mga papeles. Tuwing 10 taon nagpapamemeki sila ng bagong death certificate at birth certificate para sa kanya na nagpapahintulot sa kanya na baguhin ang kanyang tirahan at lahat ng iba pa para walang maghinala. Sinabi niya sa kanyang kaibigan na kailangan niya ng bagong death certificate sa loob ng 3 buwan. Nagulat ang abogado dahil hindi pa lumilipas ang 10 taon. Doon niya ibinunyag na mukhang malapit na siyang bumalik sa sarili niyang mundo. Talagang masama ang loob ng abogado pero hindi niya napigil ang matawa nang mabalitaan niya ang nangyari sa aktres. Hindi siya makapaniwala na hindi niya ito nakilala, sabi niya ay sobrang sikat siya. Nagkibit-balikat ang lalaki, sinabing mababaw siyang tao at hindi siya interesado sa mga babae. Well, maliban sa isang partikular na babae na gusto niyang makilala muli. Tinanong ng kaibigan niya kung sino ang babaeng iyon kaya kinuwento niya ito. 12 years ago, habang nagtatrabaho bilang doktor sa isang ospital, nasaksihan niya ang kakaibang eksena. Isang batang babae na tumatakbo sa kalye na malapit ng mabangga ng isang kotse. Ang nakatawag pansin sa kanya ay ang babaeng ito ay may parehong mga katangian tulad ng nakita niya noong una siyang dumating sa Earth 500 taon na ang nakalilipas. Agad siyang tumakbo sa pinangyarihan, iniligtas siya at pagkatapos ay nawala. Samantala sabay na naghahapunan ang ating bida kasama ang kanyang mga kaibigan. Biglang narinig ng isa sa kanyang mga kaibigan ang isang lalaki na tumatawag sa kanya na humihiling sa kanya na maging saksi. Magpo-propose na sana siya doon at galit na galit siya dahil matagal na itong may gusto sa kanya. Ang problema, siya ay umibig sa ating pangunahing tauhang babae na mabilis na nagsara sa kanya na nagsasabing ang sagot ko ay kapareho ng noong nakaraang 12 taon. Hindi kita pakakasalan. Tinanong niya kung bakit at kung may iba pa. Iyon ay kapag ang kanyang kaibigan chimed in, reminding sa kanya na siya pa rin hung up sa taong nagligtas sa kanya 12 taon na ang nakakaraan. Siyempre hindi natin kailangang sabihin na ang ating bida ay ang babaeng iniligtas ng lalaki. At ngayon siya ay bumalik, iniisip ang tungkol sa nais na mahanap muli ang babaeng iyon. Lumabas siya ng kanyang apartment at nagulat na lang nakatayo sa harapan niya ang aktres. Ngunit hindi niya ito kinikilala, sinubukan lang niyang pumasok sa loob. Sinimulan niya itong kausapin, inis na hindi niya ito bibigyan ng mas matataas na marka. At maya-maya binigyan siya nito ng panibagong sarkastikong tingin bago lumabas sa harap ng mga kamera. Nag-film sila ng isang espesyal na episode para sa isang palabas sa TV at pinag-uusapan niya kung paano nagpunta ang kanyang araw. Ipinagyayabang pa niya na natural lang ang kanyang kagandahan habang siya ay natatawa sa sarili dahil narinig niya itong umagang nag-aayos ng kanyang makeup. Patuloy na umiikot ang mga kamera at nang tanungin siya kung paano niya pinananatili ang kanyang hitsura, sinimulan niyang ilista ang mga bitamina na iniinom niya. Ngunit pagkatapos ay nagkamali siya at hindi sinasadyang tinawag ang isa sa kanila na isang gamot sa halip na isang bitamina na nagpapatunay sa lahat na siya ay talagang walang alam. Panay ang tawa nito sa kanya habang ni-record nila ang paulit-ulit niyang pagpapahiya sa sarili. Sa bawat sitwasyon na mas malala kaysa sa dati. Mamaya sa kanyang lecture ibinigay niya ang assignment na hiniling niya. Ang lahat ay humanga na siya nga ang gumawa nito, hindi namamalayan na isang dalubhasa ang gumawa nito para sa kanya. Ipinasa ng kanyang manager ang assignment para sa kanya at tiniyak sa kanya na hindi mahuhuli ng propesor. Ngunit bago pa man siya makaupo sa kanyang upuan, napagtanto ng propesor na plagiarized niya ang pananaliksik. Tinanong niya siya kung saan niya ito kinopya at sa harap ng lahat binigyan siya ng 0. Kinunan nila ang buong bagay at ginawa siyang katawa-tawa online. Habang papaalis siya, narinig niya ang mga komento nila tungkol sa kanya at nagalit siya kaya sinira niya ang telepono ng isang babae sa kanyang lakas. Siya naman ay labis na nanlumo at tumambay sa kafe na pagmamay-ari ng isang kaibigan sa paaralan, umiiyak habang kumakain.
Hindi niya maintindihan kung bakit tinatrato siya ng mga tao sa isang paraan sa kanyang mukha at isa pa sa likod niya. Sinubukan siyang aliwin ng kanyang kaibigan na nagsasabing ganyan talaga ang mga tao. Sa pagkakaroon ng napakasamang araw patuloy siyang umiinom hanggang sa tuluyan na siyang nasayang. Sa halip na i-unlock ang sarili niyang apartment sinimulan niyang buksan ang pinto nito. Samantala nasa loob siya habang pinapanood ang katawa-tawang eksena. Sa huli ay napagod siya at binuksan ang pinto. When he told her that it was his apartment she sarcastically responded, "Syempre masaya ka tapos pinahiya mo ulit ako." At tumakbo papasok humiga sa sofa para matulog. Nabigla siya sa magulong gawin nito. Pagkatapos ay tumunog ang kanyang telepono at sinagot niya ito. Kaibigan niya ang tumatawag na nabigla nang may sumagot na lalaki. Ngunit pagkatapos ipaliwanag na kapitbahay niya ito sumugod ang kaibigan para sunduin siya. Hiniling niyang makita ang telepono ng lalaki nag-aalala na baka kinunan siya ng litrato o kung ano. Yung tipong parang alam mo ba kung sino siya? Siya ang pinakasikat na artista sa Korea. Sagot ng bida, kung ganoon siya kasikat paano ako magtitiwala na talagang paprotektahan mo siya. Nahihiya ang lalaki ngunit dinala siya pabalik sa kanyang apartment. Narinig ng bida na sinusubukan niyang lumapit sa kanya ngunit hinampos niya ito sa ulo na labis na ikinatuwa ng bida. Nang umalis ang lalaki napagtanto niyang tuluyan na niyang nakalimutan ang tungkol sa pakikipag-date nila sa ibang babae. Tinawag niya ito ng mas maaga sa araw na iyon para ipagdiwang ang kanyang kaarawan ngunit syempre tinalikuran siya nito para makasama ang pangunahing tauhang babae. Tumawag siya para humingi ng tawad at dahil matagal na itong may gusto sa kanya pinatawad siya nito. Pero nasaktan pa rin siya. Kinabukasan habang naglilinis ng kanyang bahay nakita ng bida ang keychain ng pangunahing tauhang babae na naiwan niya. Nang buksan niya ito laking gulat niya nang makita ang isang larawan sa loob. Ang batang babae sa larawan ay siya ring iniligtas niya ilang taon na ang nakararaan. Natarante siya at agad na hinanap siya. Tinanong niya ang kanyang manager kung nasaan siya at sinabi niya sa kanya ang kanyang lokasyon. Noong panahong iyon inaayos niya ang kanyang buhok at nakita niya si Yuri ang kanyang karibal sa industriya na lubos niyang hinamak. Gaya ng nakagawian sinubukan siya ni Yuri na i-provoke ngunit ang ating bida ay nangunguna at inilagay siya sa kanyang lugar. Nagalit si Yuri at nagsimulang maghagis ng mga bagay-bagay sa kanya kahit na sinusubukang maging pisikal. Ngunit ang bayani ay dumating sa tamang oras upang pigilan siya. Sinigawan siya nito at bilang tugon ay sinira niya ang lahat ng ilaw at kinaladkad siya palabas. Pagkatapos ay ipinakita niya sa kanya ang larawan at nagtanong sino ito. Sinaman niya ito ng tingin galit na napagdaanan niya ang gamit niya. Sa sandaling iyon ay tinanong niya siya, sino ka? Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito hanggang sa ipinaliwanag nito na kamukha niya ang isang taong kilala niya noon. She brushed it off saying, "Oh please, nowadays all women get plastic surgery to look like me." Ibinaba niya ang tingin sa sapatos nito at naalala ang isang eksena sa panaginip niya kung saan malapit nang mahulog sa dagat ang isang babaeng nakasuot ng eksaktong sapatos na iyon. Tinanong niya ito kung sapatos niya ba iyon na sarkastikong sagot niya, syempre akin, kanino pa sila. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na sila ay isang natatanging pares ang isa lamang sa Korea. Kinumpirma nito sa kanya na siya ang mahuhulog sa tubig. At ibinahagi niya ang paghahayag na ito sa kanyang abogado. Samantala ikinwento niya sa kaibigan ang nangyari kasabay ng pagpasok ng isang grupo ng mga bagong artista sa silid. Binati nila ang pangunahing tauhang babae ngunit tuluyang hindi pinansin ang kaibigan. Ang aming pangunahing tauhang babae na magalang ay naghintay para sa kanyang kaibigan na umalis bago harapin ang mga batang babae. Pinagalitan niya sila, sinabihan silang bastos na hindi kumusta at binigyan sila ng isang piraso ng kanyang isip. Sila ay galit na galit at nagsimulang hilingin ang kanyang pagbagsak. At kakaiba ng gabing iyon ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa bingit ng kamatayan sa kanyang sariling tahanan. Paulit-ulit niyang tinawagan ang kanyang manager na sa wakas ay sumagot para lang sabihin sa kanya na kasama niya ang kanyang pamilya at wala siyang maitutulong. Kahit anong reklamo niya sa pananakit ng tiyan niya itinuring niya itong stress.
Nang sa wakas ay napagtanto niya na talagang masama ang pakiramdam niya, inalok niyang tawagan ang kanyang ina ngunit tumanggi ito at nagpas siyang hawakan ito ng mag-isa. Nagsimula siyang mag-makeup dahil syempre hindi siya makikita sa publiko na hindi perpekto. Kasabay nito narinig siya ng bida at naghinala na maaaring mayroon siyang appendicitis. Dali-dali siyang nagbihis at umalis sa kinatatayuan niya ng paalis na ito sa kanya. Nang tanungin niya kung saan siya patungo, sinabi niya sa ospital. Sumagot siya, "O salamat, isama mo ako." Pagdating doon karaniwang siya ang nagsuri sa kanya na ikinagulat ng mga doktor. Inihanda nila siya para sa operasyon at bago pumasok hiniling niya sa kanya na hintayin siya hanggang sa siya ay lumabas. Aalis na sana siya ngunit nagpasya siyang manatili at maghintay para sa kanya, nakikinig sa kanyang kahilingan. Pagkatapos ng operasyon ipinagpatuloy niya ang pag-aalaga sa kanya. Kinabukasan nang lumabas ang balita, sinugod siya ng kanyang kaibigan. Kahit anong pilit niya sa security na boyfriend niya ito, hindi siya naniwala dahil hindi lang siya ang bumisita noong araw na iyon. Nagtipon na rin ang kanyang mga tagahanga. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Hindi ba't sinabi ninyong kasama niya ang kanyang tagapamahala? Dalhin mo siya. Kilala niya ako." Nagulat siya nang makita ang bida dahil sinabi ng pangunahing tauhang babae sa lahat ng tao sa ospital noong nakaraang araw na ang bida ay ang kanyang manager upang maiwasan ang anumang alingawngaw. Galit na galit ang kaibigan niya nang makita ang bida at pilit na sinisikap na makapasok. Pero hindi siya pinayagan ng security, lalo na't sinabihan sila ng bida na iwasan ang mga bisita. Sinadya niyang sipain siya ng mga ito. Sa huli ay nakapasok din siya salamat sa isa pa niyang kaibigan na bumisita din. Pagkapasok hinarap siya ng kanyang kaibigan, tinanong kung bakit hindi niya ito tinawagan at sa halip ay tinawagan niya ang kanyang kapitbahay. Nagsimula siyang mag-isip na kailangan niyang tumira sa tabi niya para makalapit siya sa mga ganitong sitwasyon. Ngunit nang mapansin niyang sisakit na ang ulo niya, hiniling niya sa kanilang kaibigan na ihatid siya at umalis. Pagkatapos ay nanatili siya sa bayani. Pagtingin niya sa bintana, napansin niyang umuulan ng nyebe. Tinitigan niya ang bida, malalim ang iniisip na nagpapaalala sa kanya ng dalaga sa nakaraan na kamukha niya at mahilig din sa snow. Naalala niya ang mga tula at libro para sa kanya. Sasabihin na sana niya, "Alam mo, magkamukha talaga sila." Nang malaman niya na ang nyebe ay nagpaisip sa kanya ng lahat ng pagkain sa mundo na nagpaunawa sa kanya na siya ay isang mahilig sa pagkain. Maya-maya pa ay dumating na ang kanyang nakababatang kapatid para bumisita. Nang makita niya ito ay gusto na niyang umalis. Ngunit agad niyang hiniling sa kanya na manatili, na nagsasabi na kahit papaano ay mabibigyan niya siya ng pera upang matulungan siyang mabuhay sa halip na magtrabaho. Ngunit sinabi niya sa kanya na tumakas siya sa bahay dahil sa pera na iyon at nasira ang kanilang pamilya dahil dito. Nang malapit na siyang umiyak, pumasok ang kanilang ina. Madrama ang pag-arte at maraming kamera ang nakasunod sa kanya. Nagsimula siyang maglagay ng isang buong palabas para sa mga kamera na nagpagalit sa pangunahing tauhang babae at pinaalis niya silang lahat. Nagsimula siyang maalala kung paano nawala ang kanyang ama sa kanilang buhay dahil ang kanyang ina ay sakam sa kanyang pera. Napagtanto niya na sa kasamaang palad, tama ang kanyang kapatid, hindi niya alam na ang kanyang ama ay nagmamalasakit pa rin sa kanila ng husto. Nang marinig niya ang balita, pumunta siya sa ospital upang suriin siya, ngunit mula sa malayo. Kinabukasan, oras na para makalabas siya sa ospital. Natagpuan nila ang lahat maliban sa sapatos. Ipinaalala nito sa kanya ang sinabi nito tungkol sa kanyang sapatos, kaya tinawag siya nito upang makipagkita at tinanong siya tungkol dito. Sarkastikong sagot niya, "Bobo ka ba o ano? Bakit ko kukunin?" Ngunit sa katotohanan kinuha niya ito at itinago, iniisip na kapag nawala ang sapatos mamamatay siya. Hindi niya alam patuloy niyang hinahanap ang sapatos at kalaunan ay bumili ng bago kahit na hindi ito kasya. Tinawagan niya ulit ito para banggitin iyon. Habang nakikinig siya sa kanya, may lumabas na balita sa TV na nagpapakitang dumadalo siya sa kasal ng isang sikat na artista at isang mayamang negosyante. Ang kasal ay sakay sa isang marangyang yate sa gitna ng dagat na nagpaunawa sa kanya na ang pangitain na nakita niya ay talagang magkakatotoo. Mamamatay na ang dalaga. Mabilis niyang sinabihan ang kaibigan niyang abogado na agad namang sinabihan siyang sumugod at iligtas siya.
Gayunpaman ipinaliwanag niya na siya ay nag-aalangan dahil sa isang nakaraang karanasan noong sinubukan niyang tulungan ang isang batang babae na nakilala niya noong siya ay unang dumating sa Earth at ang lahat ay nawasak dahil sa kanya. Bumalik siya sa bahay. Pero mas naunahan siya ng curiosity kaya binuksan niya ang TV at nakita ang isang interview sa bida. Bigla siyang nagsimulang magsalita tungkol sa kanyang unang pag-ibig at napagtanto niyang siya iyon. Siya ang nagligtas sa kanya. Nagpahayag siya ng pagnanais na makilala siya muli na humitak sa puso niya. Dahil sa awa nagpasya siyang iligtas siya. Samantala nakarating na siya sa kasal kung saan ang plano niya ay inisin ang karibal niyang si Yuri. Nagdulot ng kaguluhan ang dalawa hanggang sa uminom ng sobra ang pangunahing tauhang babae at muntik nang mahulog sa barko. Napansin ng kanyang kaibigan ngunit biglang lumitaw ang bayani tumigil sa oras at iniligtas siya. Pagkatapos ay nawala siya dahil dinala siya nito sa isang silid sa loob at pinatulog siya. Nang magising siya at nakita siya akala niya nananaginip siya. Kaya't lumapit siya sa kanya pakiramdam na ligtas siya at nakatulog muli. Ang bida nagulat ay mabilis na umalis. Sa oras na ito ang kasal ay tapos na at ang barko ay bumalik sa pampang ngunit walang mahanap sa kanya. Sa wakas ay natagpuan siya ng kanyang kaibigan inilabas siya at dinala sa bahay kung saan siya nakatulog ng malalim pagod sa lahat ng pag-inom. Sa kasamaang palad kinabukasan lumabas ang balita na nawawala rin si Yuri at natagpuan nila ang bangkay nito sa dagat. Tila siya ay tumalon. Nang marinig ng mga tao ang balita pinalaki nila ang drama na sinasabing binawian ng buhay si Yuri dahil sa masasakit na sinabi sa kanya ng pangunahing tauhang babae. Nagsimula silang magkalat ng mga tsismis tungkol sa kanilang mga away na tila ang pangunahing tauhang babae ang nagsimula sa kanila upang maibagsak nila siya. Dahil dito lahat ay tumalikod sa kanya. Samantala tulog pa rin siya habang ang kanyang manager ay nababaliw sa labas ng kanyang apartment dahil sa dami ng mga reporter na sumusubok na puntahan siya. Nang sa wakas ay sinagot niya ang telepono sinabi niya sa kanya na namatay si Yuri at kailangan niyang tumakas. Mabilis siyang nagbihis at umalis sa kanyang apartment ngunit pagkatapos ay tumigil at nagtanong teka bakit ako tatakbo? Wala akong kinalaman dito. Sinabi niya sa kanya hindi ngayon ang oras para doon. Bumaba ka na lang dito dali. Habang paakay na siya ng elevator binalaan siya nito hindi paakyat na sila. Pagkatapos ay iminungkahi niya sa kanya na umakyat sa emergency na hagdan ngunit mabilis na nagbago ang kanyang isip sinabing hindi papaakyat din sila sa mga iyon. Naisipan niyang bumalik sa kanyang apartment ngunit sa sandaling iyon napagtanto niyang nakalimutan niya ang passcode. Sa kabutihang palad binuksan ng bayani ang kanyang pinto sa sandaling iyon kaya mabilis itong tumalon sa kanyang apartment nang walang pahintulot at nilock ang pinto sa likod niya. Hindi nagtagal ay binahan ng mga reporter ang lugar at naririnig niya sila mula sa loob na nakaramdam ng takot. Ang nagpulala pa ay nang sabihin sa kanya ng bayani na umalis sa kanyang bahay. Sinubukan niyang bigyan siya ng puppy eyes na nagpapalambot sa kanya kaya hinayaan niya itong manatili. Hindi lang iyon ngunit nang malaman niyang nagugutom siya lumabas siya para kumuha ng makakain niya. Habang wala siya naglibot siya sa apartment niya at nakakita ng malaking library. Pumasok siya at nakita ang kanyang journal. Sa huling pahina nakita niya ang isang tala na nagsasabing ang huling 3 buwan dito. Hindi niya maisip kung ano ang ibig sabihin noon. Kaya lang bumalik siya at sinigawan siya sa pagpasok sa silid na iyon. Binigay niya ang pagkain at pinalayas siya. Umupo siya sa labas kumakain kasama niya sa tabi niya. Tinanong niya tuloy kung talagang nasaktan niya ang aktres na si Yuri. Sinabi niya sa kanya na hinding-hindi sasaktan ni Yuri ang kanyang sarili kahit na siya ang nanakit sa kanya. Napaiyak siya dahil nalungkot siya na namatay si Yuri sa murang edad lalo na't plano niyang magpakasal sa lalong madaling panahon. Ang bayani ay nagsimulang maawa sa kanya na pagtanto kung gaano siya ka-innocent. Maya-maya habang nagkakape sila sa balcony nagsimula na naman siyang umarte ng buong buo. Sinabi niya sa kanya na lumipat siya dito partikular para tingnan ang billboard na iyon ang pinakamahal sa Korea. Natawa na lang siya sa kay-abangan nito. Kinabukasan pagkagising niya ay nadatnan niya itong nanggugulo kaya nagsimula na siyang maglinis sa paligid niya. Sinaktan niya siya at nauwi sila sa pakikipagbuno hanggang sa lumitaw ang abogado.
Agad na umarte ang bida na parang ang abogado ay ang kanyang ama sa kanyang harapan kaya naging magalang ito at magiliw. Nagulat ang abogado nang makita niyang kasama niya ang bida ngunit talagang natuwa siya rito lalo na nang ipilit niya itong manatili at kumain sa kanila. Pinapatakbo pa niya ito para sa kanya tulad ng pagkuha ng sapatos na ginawa niya. Sa kanyang pagbabalik nakita niyang binababa nila ang kanyang billboard picture. Sa tuwing susubukan niyang pumunta sa balkonahe ay pinipigilan siya nito na talagang ikinadismaya niya. Kaya nagpa siyang lumabas sa mga reporter ngunit nasaktan siya sa proseso. Agad siyang tumakbo sa botika bumili ng gamot at ginamo ang kanyang pinsala. Pagkatapos noon hinayaan na niya itong umalis dahil wala na ang mga reporter. Ito ay dahil natagpuan ng kapatid ni Yuri ang kanyang kalooban at ang buong isyu ay nalutas. Hindi na kailangan pang interviewin ang pangunahing tauhang babae. Gayunpaman binaliktad pa rin nila ang sitwasyon laban sa kanya sinisisi siya sa lahat. Nang pumunta siya sa kanyang ahensya pagkatapos nalaman niyang kinakansela ng mga kumpanya ang mga kontrata sa kanila kaya nagpanggap siya na parang ayaw na niyang magtrabaho sa kanila. Ngunit saan man siya pumunta ang parehong bagay ay patuloy na nangyayari. Sa pagtatapos ng araw umuwi siya pagod na pagod sa lahat ng nangyari. Laking gulat niya nang tinawag siya ng kapatid ng kaibigan na ikinagulat niya dahil gusto niya itong bisitahin. Pinapasok niya siya ngunit sa panahong iyon nakita siya ng bida sa parking garage patungo sa kanyang apartment. Agad niya itong nakilala mula noong nailigtas niya ito sa barko. Nasulyapan niya itong nakikipag-usap sa kanyang katulong nagtatanong kung naalagaan niya ito at ang sagot ng katulong ay mayroon siya. Hindi maintindihan ng bida ang pinag-uusapan nila noong panahong iyon ngunit naramdaman niyang delikado ang lalaki. Pipigilan na sana niya ito nang lapitan siya ng isang detective tungkol sa parehong kaso. Habang sinusuri ang security footage mula sa barko napansin nilang lumitaw ang lalaki at nawala nang wala sa oras na nagdulot ng mga hinala dahil hindi siya isang taong naimbitahan sa kaganapan. Ang bayani ay unang sumama sa tiktik ngunit sa lalong madaling panahon ay nag-alala at sumugod sa pangunahing tauhang babae na nakikipag-usap sa lalaki sa sandaling iyon. Sinabi niya sa kanya aking pakikiramay. Nang tanungin siya kung para saan sumagot siya para sa pagkamatay ni Yuri. Sabi niya alam na alam kung magkasama kayong dalawa. Natakot siya at tinanong siya kung paano niya nalaman. Sinabi niya sa kanya na habang nasa banyo siya sa barko narinig niyang nag-uusap sila ni Yuri. Pagkatapos pumasok si Yuri at ipinagmalaki kung paano niya ito pakakasalan si kuya dahil may nararamdaman ang kanyang nakababatang kapatid sa kanya. Sagot niya o sinabi mo sa akin ito dati. Then out of nowhere pumasok ang kapatid niya at laking gulat niya nang makita siya doon. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya at mabilis siyang gumawa ng dahilan malapit lang daw siya at nagkataon na nasagasaan siya. Nagpaalam siya at umalis iniwan ang ibang lalaki sa kanya. Maya-maya lang ay may kumatok sa pinto. Akala niya nakabalik na ang kanyang kapatid ngunit nang buksan niya ito ang bida pala ang nakatayo doon. Bago pa man siya matanong ng ibang lalaki kung ano ang ginagawa niya doon pinalayas siya ng bida at pumasok sa apartment. Halatang nag-aalala ito sa kanya na ikinagulat niya lalo na nang paulit-ulit niyang tinatanong kung okay lang siya. Bigla siyang sinigawan dahil pinapasok niya ang mga lalaki sa kanyang bahay at sumagot siya ano ang ibig mong sabihin. Lumabas ka. Sinara niya ang pinto sa mukha nilang dalawa. Pagkatapos ay dinala ng kanyang kaibigan ang isa pang lalaki sa ibaba at tinanong kung inuupahan niya ang apartment o kung pagmamay-ari niya ito. Nag-alok pa siya na bilhin ito sa kanya para mas mapalapit siya sa mahal niya sa buhay. Sinabi pa niya na malapit na silang magsama at siya ang tamang lalaki para sa kanya ipinagmamalaki kung paano sila nagkakilala sa loob ng mahigit 15 taon. Ikinairita nito ang bida kaya bigla niyang binanggit na kagagaling lang niya sa kanyang lugar para ibalik ang kanyang hair clip na iniwan niya sa kanyang bahay. The other guy snapped back don't tell me nalasing siya at pumunta ulit sa pwesto mo. Ang bayani hindi isang umatras ay tumugon hindi kaibigan siya ay ganap na matino. At iniwan siyang nagngangalit sa selos. Kinabukasan pumunta ang pangunahing tauhang babae sa kanyang ahensya at natagpuan ang kanyang ina na nakikipagtalo sa manager na inakusahan siya ng mapagsamantala at tumatangging i-renew ang kontrata ng kanyang anak dahil sa insidente kay Yuri.
Agad niyang sinabi sa manager na siya ang tumatangging mag-renew ng kontrata at sumugod kasama ang kanyang ina. Sa labas na abutan niya ang kanyang kaibigan na naroon kasama ang kanyang sariling ina upang pumirma sa kontrata para sa pangunahing papel sa pinakabagong drama. Sinabi sa kanya ng pangunahing tauhang babae, mabuti para sa iyo, pirmahan mo ito. Hindi ko na kaya. Kung kukunin mo ito, magiging masaya ako para sa iyo. Ang kanyang kaibigan ay nagsimulang kumilos ng mahinhin, sinabing hindi ito tama at tinanggihan na niya ang alok. Sinabihan siya ng pangunahing tauhang babae na magpatuloy at tanggapin ito. Habang papalayo, sarkastikong sinabi niya sa nanay ng kaibigan, kamusta ang suot mong heels? Hindi ba nabali mo lang ang paa mo? Pagkatapos ay umalis siya, tinitingnan ang kanyang kaibigan na labis na napahiya. Ang dahilan kung bakit napahiya ang kaibigan niya. Noong nakaraang araw habang sila ay naghahapunan, ang kaibigan ay biglang umalis na sinasabing tinawag siya ng kanyang ina at kailangan siya ng madalian. Sa totoo lang, ang direktor ang tumawag at tinanggap niya kaagad ang alok nito. Ngunit ang kaibigan ay nalulong sa pagsisinungaling. Pagkatapos ng lahat ng ito, sinabi ng pangunahing tauhang babae sa kanyang ina, tingnan kung gaano niya ako kinasusuklaman. Hindi niya ako nagustuhan. Nang maglaon nang makauwi siya, nakakita siya ng Diyos na naghihintay sa labas na may isang tala na nagpapaalala sa kanya tungkol sa isang mahalagang pagsusulit sa araw na iyon. Mabilis siyang naghanda at sinubukang hindi makatawag ng pansin. Ngunit pagdating pa lang niya sa unibersidad, isang reporter na nakasunod sa kanya noon ay sadyang hinampes ang kanyang sasakyan, kaya pinilit siyang huminto upang makapagpa-picture. Sinubukan niyang itago ngunit hindi niya magawa. At sa lalong madaling panahon, alam ng lahat kung nasaan siya at pinalibutan siya. Nanatili siyang nakatago sa loob ng kanyang sasakyan, takot na takot. Narinig ng bida ang tungkol sa nangyayari at mabilis na pinuntahan siya. Sinabi niya sa mga mamamahayag na siya ang kanyang abogado at binalaan sila na ang kanilang ginagawa ay labag sa batas. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na bumaba sa kotse at tiniyak sa kanya na wala siyang dapat ikatakot dahil wala siyang ginawang mali. Lumabas siya at hinawakan niya ang kamay niya, hinayla siya palayo. Sinira pa niya ang kanilang mga kamera para pigilan sila sa pagkuha ng mga larawan. Ngunit sa halip na dalhin siya sa kanyang pagsusulit na natapos, na dinala niya siya sa museo ng unibersidad kung saan karamihan sa mga bagay ay kanyang naibigay, kasama na ang hairpin na minsan ay pag-aari ng batang babae na namatay na nagpoprotekta sa kanya. Matagal na niya itong binigay sa kanya. Sa sandaling makita ng pangunahing tauhang babae ang pinaramdaman niya ang kanyang sakit sa puso. Ang kakaibang bahagi ay hindi niya kailanman nagustuhan ang paglalaro ng mga makasaysayang tungkulin. Lalo na sa isang tiyak na panahon, labis niyang kinasusuklaman ito, ngunit hindi niya alam kung bakit. Ito ay labis na naguguluhan sa kanya. Nang maglaon, dinala siya nito sa isang amusement park para ihatid siya dahil inimbitahan siya ng kanyang kaibigan doon para ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Tuwang-tuwa ang kaibigan niya, naghahanda ng sorpresa para sa kanya. Ngunit nang makita niya ang bida, nagalit siya, lalo na nang iminungkahi nitong magkasama silang lahat. Mabilis siyang tumanggi, sinabihan ang bida na umalis at dinala siya sa isa sa mga atraksyon. Habang nasa biyahe sila, naalala niya kung paano niya ito sinasakyan kasama ang kanyang ama noong bata pa siya at kung gaano niya ito kamahal. Sinasamantala ang emosyonal na sandali, ang kanyang kaibigan ay nag-propose sa kanya na nangangakong aalagaan siya sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Nang sisigat pa sana siya umalis sa eksena, ang seloso na bayaning kanina pa nanonood ayaw marinig ang sagot niya at nanganganib na masaktan. Nang tila bumalik ang oras, sinabi niya sa kanyang kaibigan hindi, ngunit inamin niya na sa isang segundo ay sasabihin niyang oo, ngunit may isang bagay na nagpabago sa kanyang isip. Natuwa siya na muntik na itong pumayag na nagbigay sa kanya ng kaunting pag-asa. Nang maglaon ng malaman ng bida na tinanggihan niya ang panukala, tuwang-tuwa siya. Pagkatapos ay ipinakilala niya siya sa kanyang pamilya bilang kanyang manager at natarante siya, sinabing hindi ako pumayag dyan. She just shrugged and said, but you will, so no big deal. Kinabukasan pumunta ang bayani sa mga investigador para sa kaso at tinanong nila kung paano siya nakadalo sa party nang walang imbitasyon. Sagot niya, oo, paano ako nakapunta sa party na iyon? Nasa gitna ito ng karagatan. Kasama ko ang isang kaibigan hanggang hating gabi at ngayon lang nakauwi.
Paano ako nakarating doon at bumalik sa loob lamang ng 30 minuto? Sinuri nila ang footage ng seguridad at nalaman niyang nagsasabi siya ng totoo ngunit naramdaman pa rin nilang may mali sa buong sitwasyon. Pag-uwi niya nalaman niyang nag-order ang pangunahing tauhang babae ng 1 toneladang pagkain sa kanyang lugar na ikinagalit niya ngunit pinilit siya nitong umupo at kumain kasama niya. Sa kanilang kainan nagkwento siya tungkol sa kanyang palabas ang pinangunahan ng kanyang kaibigan. Nagkomento siya sa pag-arte ng kanyang kaibigan sinabing ang mga rating ay dapat nakaayla hilakbot ngunit ito ay ganap na kabaligtaran. Ang pagganap ng kanyang kaibigan ay talagang nagpalakas ng tagumpay ng palabas na nagbigay sa kanya ng bagong kumpiyansa. Kinabukasan ng magkasalubong sila nang nagkataon ang kanyang kaibigan ay punong-puno ng kanyang sarili ipinahid ito na ang pangunahing tauhang babae ay nawala ang lahat at ipinagmamalaki na siya ay naghihintay para sa sandaling ito sa kanyang buong buhay. Nagulat ang pangunahing tauhang babae at nagtanong kung itinuring ba niya ito bilang isang tunay na kaibigan. Malamig na tugon ng malupit na kaibigan, hindi nga kita kilala. Ngumiti ang pangunahing tauhang babae at sinabing natutuwa siyang sa wakas ay nakita na niya ang kanyang tunay na kulay pagkatapos ay umalis. Habang naglalakad siya palabas napatingin siya sa taong nagpababa sa kanya at naghihintay pa rin sa kanya sa sasakyan. Pero biglang may bumato sa kanya ng glass bottle mula sa itaas. Sa isang iglap tumakbo siya para iligtas siya. Nakita siya ng kanyang kaibigan at nabigla na pagtanto na siya rin ang taong nagligtas sa pangunahing tauhang babae 12 taon na ang nakakaraan sa aksidente sa sasakyan. Naroon din siya noon at nakunan pa niya ang kaganapan sa kanyang kamera. Takot na takot siya. Samantala dinala ang pangunahing tauhang babae sa ospital para sa isang check-up at umalis ang bayani upang makipagkita sa mga pulis. Nalaman niyang hinahabol ng lalaki si Yuri at pagkamatay nito ay sinimulan niyang kamuhian ang pangunahing tauhang babae. Siya ay patuloy na nagpapadala sa kanya ng mga bagay upang magalit siya. Naalala tuloy ng bida ang malaking teddy bear mula sa bahay ng heroine at aksidenteng nadiskubre ang kamera sa loob nito. Tinanong niya kung ipinadala niya sa kanya ang mga bagay at sumagot ang tao na hindi. Agad siyang nag-alala para sa kanya at isinugod pabalik sa ospital ngunit nalaman na siya ay kinidnap. Nakinig siyang mabuti, sinusubukang alamin kung nasaan siya. Dinala nila siya sa isang bundok, nagpaplanong i-flip ang kanyang sasakyan. Nang magkamalay siya natagpuan niya ang sarili niyang nagmamaneho, hindi niya naihinto ang sasakyan. Siya ay sumigaw at tumawag sa kanya para humingi ng tulong. Saktong dumating siya para ihinto ang sasakyan gamit ang kanyang mga kamay. Siya ay natakot at lumabas upang tingnan ngunit siya ay nawala. Akala niya nasa utak niya na ang lahat. Tinawag siya ng kaibigan niya at sinabihan siyang magmadali. Lumapit siya at dinala siya pabalik sa ospital. Doon nakita niyang muli ang bida at tinanong siya kung saan siya napunta at kung napunta ito sa kanya. Sagot niya, nasaan ka? Nasa police station ako the whole time. Pag-uwi nila ginamaw niya ang kanyang mga sugat habang siya ay ibinaba ng kanyang kaibigan. Papasok na sana siya ng mag-isa sa bahay niya, napasigaw siya dahil nakita niya ang warning sign. May pumasok sa bahay niya. Mabilis na sumugod ang bida at sinabihang manatili sa kanya sandali. Nang mapansin niya ang sugat nitong kamay, tinanong niya kung ano ang nangyari. Sagot niya, it's none of your business. Humiga siya para matulog sa kanyang kama, naaawa sa kanya at nagpa siya itong hayaan siya sa pagkakataong ito habang natutulog siya sa sopa. Kinaumagahan pagkagising niya nakita niyang nawawala ang sapatos niya at hinarap niya ito, nagbibiro kaya nagpapanggap ka na puro marangal at malinis pero magnanakaw ka talaga. Mabilis niyang inilihis ang paksa, alam niyang naiinis siya. Pagkatapos nilang kumain tumayo na siya para maglinis ng plato, biro niyang hilig talaga siya sa kalinisan. Nang maghuhugas na sana siya ng plato ay nabasag ito bago umabot sa lababo. Siya ay nawasak dahil ito ay isang hindi mabibili ng salapi na antik, mga 400 taong gulang. She casually said it is probably better that it broke because it looked really old. Pagkatapos nito sinubukan niyang linisin ang natitirang bahagi ng kanyang bahay ngunit sa proseso hindi niya sinasadyang nasira ang isa pang item. Hinawakan niya ito at sinabing pakiusap, sapat na sa paglilinis.
Kailangan niyang huminto. Nang maglaon pumunta siya sa kanyang kaibigan sa silid-aklatan at sinabi sa kanya kung paano niya nakitang muli siyang iniligtas ng bayani, hinawakan ang kanyang kamay at pinahinto ang sasakyan. Sabi ng kaibigan niya kailangan na talaga niyang magpa-check out. Sumagot ang pangunahing tauhang babae, pumunta na ako at sinabi ng doktor na nasa isip ko lang na ginagawa ko ito para umasa sa kanya. Pero binalaan din niya ako na ang pag-asa sa kanya ay maaaring magdulot ng gulo sa aming dalawa at maaari akong maging pabigat sa kanya. At kaya pagka-uwi sinubukan siyang kausapin ng bayani. Sinabi niya sa kanya, ano ang masasabi ko, ako ay isang malayang babae at hindi ako aasa sa iyo para sa anumang bagay. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na may appointment siya sa kanyang kaibigan. Nagalit siya at tinanong kung mahuhuli siya. Sumagot siya, wala sa iyo. Pinuntahan niya ang kanyang kaibigan at naroon din ang kanyang kapatid. Nakipag-usap siya sa kanya tungkol sa kung paano hindi nagpakamatay si Yuri dahil natagpuan niya ang bag ni Yuri sa kasal at itinago ito sa kanya. Kung nagkataon nakita niya ang nasa loob at nakakita siya ng isang flash drive. Nang nilalaro niya ito, nakita si Yuri na nakikipagkita sa isang babae sa ospital. Tinanong agad siya ng bida, sa tingin mo masasabi mo sa akin kung nasaan ang flash drive? Baka maimbestigahan ko ang usapin. Malungkot niyang sinagot na nawala ito. Kinuha pala ito ng bida sa kanya para protektahan siya. Pag-uwi ng bida, nadatnan niya ito doon, masama ang loob dahil sinabi nito sa kanya noong nakaraang araw na hindi ito kaakit-akit na babae sa kanya katulad din ito ng iba. Nagsimula siyang magyabang sa harap niya na sinasabing ang kanyang titulo bilang reyna ng 15 segundo ay nangangahulugan na maaari niyang gayumahin ang sinuman sa panahong iyon. Sasabihin pa lang nito sa kanya na itigil na ang pagiging katawa-tawa, pinilit niya itong umupo at nagsimulang gumamit ng timer na nagpapakyut. Kung ako ang nasa lugar niya, gusto ko siya. Ngunit nanatili itong kalmado sa harap niya, nagpipigil. Sa isang punto muntik na siyang sumuko, ngunit pagkatapos ay mas lumapit ito sa kanya. Pagkatapos noon, wala sa kanilang dalawa ang makatulog, lalo na siya. Tumaas ang tibok ng kanyang puso at temperatura ng katawan. Sinubukan niyang tulungan itong tanungin ang kaibigan kung ano ang dapat niyang gawin. Iminungkahi ng kanyang kaibigan ang pinakamagandang bagay, mahal, ay lagyan ng malamig na compresses ang kanyang katawan. Kaya't nagpasya siyang habarin ang kanyang damit at ilapat ang mga ito. Pero nang makalapit na siya, pinigilan siya nito at sinabihang umalis na siya. Ipinagpatuloy niya ang paglalagay ng malamig na compress, binalot ang sarili sa isang kumot at nakatulog sa silid kasama niya. Maya-maya nang magising siya sa kalagitnaan ng gabi at nakita siyang ganoon, nagulat siya noong una. Pagkatapos ay napagtanto niyang nanginginig siya at pinalayas siya ng silid. Kinabukasan dumating ang abogado at inilabas siya at maayos naman siya. Sa puntong iyon ay paulit-ulit niyang tinatanong kung ano ang naging dahilan ng kanyang sakit, ngunit nahihiya siyang sabihin. Napansin ito ng lalaki at naisip niya ito sa kanyang sarili. Paulit-ulit niyang tinatanong kung may paraan ba para mapanatili siyang ligtas sa kapahamakan kapag wala na siya. Nang gabing iyon ay natulog siya ng malungkot. Nang medyo nagising siya, nasa tabi niya ang pangunahing tauhang babae na sinusubukang aliwin siya. Ikinwento niya sa kanya kung gaano niya kamiss ang kanyang ama at kung paano siya naging masama noon. Napakayaman pala ng kanyang ama, kaya naman pinakasalan siya ng kanyang ina. Siya at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki ay ipinanganak, ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay nabigo ang kanyang negosyo at siya ay naging isang ordinaryong tao lamang. Ang kanyang ina ay nagsimulang maliitin siya at ang kanyang trabaho sinasamantala siya. Sa huli, gusto ng kanyang ina na humiwalay at kunin ang pangunahing tauhang babae habang iniiwan ang kanyang kapatid sa ama. Naunawaan ng bida kung bakit niya ito ginagawa at sinabing, gusto mong kunin ang batang lalaki at iwanan ang babae dahil kumikita siya mabuti, gusto ko rin siyang kunin. Siyempre hindi ito maiintindihan ng isang batang babae at naisip niya na pinagsasamantalahan siya ng kanyang ama tulad ng kanyang ina. Kaya tumakbo siya palabas sa pagkabalisa, halos ulitin ang parehong gawa na minsang nagligtas sa kanya. Nang maglaon ay sinabi niya sa kanya, nang lumaki ako naunawaan ko na pinuprotektahan niya ako mula sa pagsasamantala ng aking ina, ngunit sa kasamaang palad ay huli kong naunawaan iyon. Habang nakikinig siya sa kanya, narinig niya ang kapatid ng kanyang kaibigan na hinahanap siya sa kanyang apartment. Sinubukan din niyang tawagan siya.
Mabilis na nawala ang kanyang telepono mula sa kanyang kamay at tumakbo siya palabas upang salubungin ang lalaki. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa niya doon at sinabi ng lalaki na sinusuri niya lamang siya. Sinabihan siya ng bida na itigil ang kanyang ginagawa. Sa puntong iyon napagtanto ng lalaki na alam ng bayani ang katotohanan. Agad niyang sinabi, kaya ikaw ang may flash drive ko, ibigay mo sa akin at ligtas ka at ang bida hindi kita guguluhin. Pabagsak niyang sinara ang elevator. Ngunit nang buksan niya ito sa unang palapag, laking gulat niya nang makitang naghihintay sa kanya ang bida. Nagulat siya dahil walang paraan na nakababa ng 23 palapag ang bida ng ganoon kabilis. Sinabihan siya ng bida, lumayo ka sa amin o ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ang ginugulo mo. Kinabukasan ay bigla siyang pinigilan ni Sumi. Nakilala rin siya nito at nagsimulang umarte na parang mahina sa harap niya, sinabing kaibigan siya ng pangunahing tauhang babae. Nang malaman ng pangunahing tauhang babae na nakita niya siya, nagalit siya. Hindi siya nakatiis at tinanong siya nito kung bakit. She's your friend girl, you're going to end up all alone if you keep this up, sabi niya. Sumagot siya, sino ang nag-iisa? Hindi ako. Sagot niya, buti nandito ka sa tabi ko at parang walang ibang pakialam sayo. Nagalit talaga siya. Kasabay nito ang kanyang kaibigan. Pagkatapos na makilala ang bayani ay kumbinsido na siya rin ang taong nagligtas sa pangunahing tauhang babae. 12 taon na ang nakalilipas. Pinuntahan niya ang lalaking nagustuhan niya tungkol dito, ngunit hiniling niyang huwag sabihin sa pangunahing tauhang babae. Pagkatapos ay ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman sa kanya, ngunit humingi ito ng tawad at sinabing mahal niya ang pangunahing tauhang babae, hindi siya. Gayunpaman mas nanag ang pag-usisa sa kanya at gusto niyang malaman kung sino ang lalaki. Nang ipakita niya sa kanya ang larawan ay napagtanto niyang ito mismo ang bayani. Laking gulat niya dahil pare-pareho ang hitsura ng bida at nagmamadali siyang sabihin sa bida na layuan siya. Nag-alok pa siya na ihatid siya sa villa ng pamilya niya sa malayo para ligtas siya. Pumayag naman siya dahil naiinis talaga siya dito, kaya hinintay siya nito sa ibaba. Nakita niyang papalapit ang bida at agad niyang tinanong kung ano ang nangyari 12 years ago at kung paano pa rin siya ganoon. Mabilis na itinanggi ito ng bida, sinabing may nakita siyang mali. Sa eksaktong sandaling iyon ang pangunahing tauhang babae ay nag-iimpake ng kanyang mga gamit mula sa kanyang apartment nang nagkataon na napansin niya ang salamin ng kanyang sasakyan sa basket. Sa sandaling iyon ay natitiyak niyang dumating ito at nagligtas sa kanya. Agad niyang napagdesisyonan na kumprontahin siya, ngunit muli niya itong itinanggi. Pagkatapos ay nagpasya siyang huwag umalis at hiniling sa kanyang kaibigan na ihatid siya sa lugar ng kanyang kaibigan upang manatili sa gabi. Naghintay siya, umaasang lalapitin siya nito at titingnan siya, ngunit syempre hindi siya nag-abala. Labis ang sama ng loob niya sa kanya. Kinabukasan pag-uwi niya, nadatnan niya ang kanyang kaibigan na naglalagay ng mga kamera sa lahat ng dako sa apartment. Tinawagan din niya ang kanyang ina at kapatid na nagpas siyang manatili sa kanya. Pumayag naman siya at pinaalis ang kanyang ina. Di nagtagal nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kasero na nagsasabing overdue na ang upa. Sinubukan niyang mag-loan ngunit tumanggi sila. Sinubukan pa niyang ibenta ang kanyang mga bag, ngunit sinabi sa kanya ng lalaki na walang bibili nito kung alam nilang kanya ang mga iyon. Pagkatapos ay pinalayas siya nito at sinabing huwag na siyang babalik. Kaya napilitan siyang ibenta ang mga ito online. Ipinaskil niya ang mga bag sa isang website at iniwan ang numero ng bayani sa paglalarawan upang walang direktang makipag-ugnayan sa kanya. Kaya paminsan-minsan nakakatanggap siya ng mensahe mula sa isang nagtatanong tungkol sa mga bag na ikanalitaw niya. He asked her about it and she coldly replied, huwag ibaba ang presyo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na kailangan niya itong sumama sa kanyang kumpanya kinabukasan dahil sila ay pinagmulta at niloko. Nang tanungin niya kung bakit kailangan siya nito, sinabi niya na ito ay para walang makakita sa kanya na mag-isa. Naawa siya at pumayag na sumama sa kanya. Pumasok sila sa kumpanya at nakuha niya ang kanyang pera mula sa manager. Habang papaalis na sila, nabangga nila ang nakakainis na babaeng iyon na patuloy na nagpapakasweet sa harap niya. Nagulat ang pangunahing tauhang babae sa dami ng pambabola. Naiinis siya dahil sa pakikitungo sa kanya ng kaibigan.
Habang nakaupo sila aksidenteng nabuhusan silang lahat ng katulong ng kaibigan niya ng kape. Sa sandaling iyon sumugod ang kanyang mga kaibigan upang tumulong ngunit pagdating sa kanya tuluyan na silang hindi pinansin. Naiinis siya pero mas lalo na nang makita niyang tinutuyo ng kaibigan ang kamay sa kape habang casual na hinahayaang hawakan siya ng lalaki. On the way back she told him so bakit parang naaabala ka kapag hinawakan ka ng mga tao. Magaling ka ngayon lang. Nakalimutan niyang binigay niya ang jacket niya at sumama sa kanya sa paglalakad sa harap ng ibang babae na ngayon ay sobrang nagseselos. Nang maglaon nang sabihin sa kanya ng kanyang kapatid ang investigador na nagtatrabaho sa kaso ni Jure na maaaring ito ay isang pagpatay at hindi pagpapakamatay siya ay labis na nabalisa. Pakiramdam niya ay muling magugustuhan ng mga tao ang pangunahing tauhang babae ngunit nagalit din siya dahil nagsinungaling si Jure. Nang tanungin niya kung may nakikita si Jure mula nang lumabas ang mga pagsisiyasat na buntis siya sumagot siya hindi ko alam. Gayunpaman narinig niyang nagtanong ang pangunahing tauhang babae sa kanyang kapatid tungkol sa barko kanina. Pag-uwi niya nakahanap ng pagkain ang pangunahing tauhang babae para sa kanya. Agad niyang sinabihan ang kanyang kapatid na dalhin ito sa bayani umaasang magsimula ng pag-uusap sa kanya. Ngunit nang hindi ito tumugon nagpasya itong pumunta sa kanya mismo para kunin ang pagkain. Nagsuot siya ng napakasimpleng damit at nang iwan siya nito sa labas napansin niyang naipasok niya ang password at basta na lang pumasok. Nakita niya itong nagtatype at nabuhayan siya ng loob. Noong natakot siya sinabi niya sa kanya huwag mo nang baguhin kalimutan mo na. Inabot nito sa kanya ang pagkain at hiniling na umalis. Nagtataka tuloy siya kung bakit siya nagkakaganito sa kanya at sa wakas ay napagtanto niya ang isang bagay na mahalaga. In love siya sa kanya. Kaya agad niyang ipinagtapat ang kanyang nararamdaman. Wala siyang sinabi at nabigla siya. Hindi siya nagsalita hanggang gabi. Kinabukasan pumunta siya sa bahay niya para tanungin kung ano ang sagot niya ngunit wala siya roon. Sa sandaling iyon nakipag-ugnayan siya sa investigador na kapatid ni Sumi para ibigay sa kanya ang flash drive na naglalaman ng video ng lalaking kasama ni Yura. Sa video pinag-uusapan nila ang kanilang lihim na relasyon at ang kanyang dating asawa na ikinulong niya sa isang mental hospital. Nalaman ni Yura ang kanyang lokasyon at pinuntahan siya upang kausapin. Kinuha ng bayani ang flash drive at pumunta upang makipagkita sa opisyal. Sa kanyang pagtataka tinamaan sa ulo ang investigador at dinala sa ospital. Ang kakaiba ay nakita ng bida ang parehong lalaki doon na para bang sinasabi niya sa kanya oo ginawa ko ito sa kanya. Hinabol siya ng bayani at dinala siya ng lalaki sa isang bakanteng lugar bumunot ng tranquilizer gun na nagbabalak na barilin siya. Sa tuwing susubukan niyang saktan siya naiwasan siya ng bida. Sa huli ng takot na takot ang bida pinatumba siya ng lalaki gamit ang tranquilizer. Pagkatapos ay sinubukan ng bayani na bumalik sa kanyang tahanan kung saan naroon ang pangunahing tauhang babae. Nakita niya sa salamin ang isang lalaking nagmumula sa kanyang likuran para saktan siya. Mabilis siyang nagkunwaring tumunog ang kanyang telepono sumagot at sinabing nasa apartment siya at aalis upang hindi siya masaktan. Bumalik siya at nagtago. Umalis siya sa apartment tumakbo sa kanyang lugar at hiniling sa kanyang kapatid na tumawag kaagad ng pulis. Akmang bubuksan na ng kapatid niya ang pinto ay may narinig siyang katok. Napansin niya ang boses na parang ang parehong doktor na nagdroga sa kanya noon at inagaw siya sa ospital. Kaya naman agad niyang pinigilan ang kapatid sa pagbukas ng pinto tiniyak na hindi pulis ang lalaki. Pagkaalis ng lalaki dumating ang bida para tingnan siya tinitiyak na okay siya. Pero nahimatay siya. Dinala siya nito sa kanyang kama at nanatili sa tabi nito para alagaan siya. Pagkagising niya ay gusto na niyang umalis nang hindi man lang nakakain ng almusal na inihanda nito para sa kanya. Lumabas siya para tingnan siya at nadatnan niya roon ang maligalig na babae gustong makipag-usap tungkol sa kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanya na maging banayad sa kanya dahil siya ay may sakit. Ngumiti ang babae sa nakakainis na paraan pumasok sa kanya at nagsimulang makipag-usap sa kanya tungkol sa kanyang kapatid. Sa sandaling iyon nagsimulang humingi ng tawad sa kanya ang bida. Parang nasaktan ang kapatid niya dahil sa kanya. Nang ihatid niya siya narinig niya kung gaano siya kasalosan ng pangunahing tauhang babae na ikinatawan niya.
Nang umalis siya nalaman niyang umalis na ito sa kanyang bahay at naisip niya na nagkataon lamang ito. Nang malaman niyang pupunta siya sa supermarket sinabihan siya nitong hintayin siya at sasama siya syempre hindi nang wala siya. Sa supermarket na natili itong malapit sa kanya at pilit na pinapakain siya. Sila ay ganap na naiiba pagdating sa mga kagustuhan sa pagkain. Gusto niya ang dibdib habang siya ay higit na tao sa hita. Nagbiro siya na hindi sila mag-aaway sa pagkain habang buhay. Sumagot siya, sino ang nagsabing mananatili ako sa iyo habang buhay? Hindi na sila gaanong nag-usap pagkatapos noon. Kinabukasan nang makita niya itong mangingisda nagpa siyang sumama sa kanya. Talagang nasiyahan siya sa lugar at naglaro sa paligid na masaya. Ngunit bigla siyang sinigawan at tinanggihan. Akala daw niya ang pananahimik niya ay maiintindihan niya na ayaw niya itong kausapin pero wala pala itong respeto sa sarili. Nakaramdam siya ng hiya at pag-iyak mabilis na umalis. At lumayo siya na sugatan. Ngunit pagkatapos tinawag ng bayani ang kanyang kaibigan upang ihatid siya sa bahay dahil nag-aalala ito sa kanya. Dumating ang kaibigan niya nakita siyang umiiyak at sa wakas ay sinabi niyang I am sorry I finally felt for you. Natawa lang siya sa sinabi nito. Hinatid niya ito sa bahay at hinintay na dumating ang bida nagpasalamat sa pagtawag sa kanya ngayon ngunit hinihiling na layuan niya ang pangunahing tauhang babae. Because he's hurting her. Sabi niya sa kanya, don't act like a man just for the sake of it. Go protect the heroine from your kuya then come talk to me. Natarante siya iniisip kung ano ang kinalaman ng heroine sa kapatid. Samantala umuwi siya at buong gabing umiiyak at sumisigaw na nagtatanong kung paano siya hindi niya kayang mahalin. Pinuntahan siya ng batang babae na may suot na tsinelas at sinabi sa kanya mahal mo siya dati. Kunin mo siya at panatilihing magkasama ang mga alaala natin. Sa kanya napagtanto kung gaano niya kagalit ang ginawa niya. Kasabay nito ang pagpunta ng kaibigan niya kay Sumi. Sinabi nito sa kanya na ayaw na niyang makipagkaibigan para mas madaling makalimutan siya nito dahil hinding-hindi niya ito makakasama. Mahal niya ang pangunahing tauhang babae. Ito ay labis na nagpagalit sa kanya. Pinuntahan niya ang pangunahing tauhang babae at sinabi sa kanya na alam niya kung sino ang taong nagligtas sa kanya at gusto niyang makilala siya. Nagpahiwatig din siya na nasa paligid niya ito ngunit hindi niya ito napansin. Ikinagulat siya ng pangunahing tauhang babae sa pagsasabing ayaw niyang sabihin sa kanya kung sino siya. Malalaman niya ito sa kanyang sarili sa tamang panahon. Sa wakas naunawaan niya na ang pangunahing tauhang babae ay umiibig sa kanyang kaibigan at iyon ang dahilan kung bakit kinasusuklaman niya ito sa lahat ng oras na ito. Minahal ni Sumi ang lalaki noon. Hiniling niya na makipagkita sa kanya sa paaralan sa pag-aakalang ipagtatapat niya ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Ngunit sa halip mahal niya ang pangunahing tauhang babae. Kaya kinaiinisan niya siya simula noon. Pagkatapos nito umalis na siya. Nag-alala ang bida dahil hindi siya sinasagot ng bida. She decided to go to his apartment and when she got there she saw blood on the door. Pumasok siya sa loob at nakita niya itong nakahandusay sa sahig. Tatawag na sana siya ng ambulansya ngunit sinabihan siya nito na huwag. Tinawagan niya ang abogado na inakala niyang tatay. Ipinahiwatig niya na ito ay nangyari dahil sa kanya at ang kanyang buhay ay naging kalmado hanggang sa siya ay pumasok dito at sinira ang lahat. Nakonsensya siya at umalis na hihiyang humarap sa kanya. Nakita siya ng abogado at nakaramdam siya ng sama ng loob ngunit kasabay nito totoong naghihirap ang bida dahil sa kanya. Sa pagkakataong ito sinubukan niyang hulihin ang pumatay. Tumawag siya sa abogado at sinabing ibibigay niya sa kanya ang flash drive. Pero nakita niya ang sasakyan na papalapit sa kanya. Sinubukan niyang pigilan ito gamit ang kanyang mga kakayahan ngunit sa kasamaang palad hindi sila gumana sa sandaling iyon at siya ay nataman. Kinuha rin nila ang flash drive sa kanya. Kawawang lalaki. Pinangarap niya ang mga ito kasal at magkasama. Pero nang magising siya naging bangungot iyon dahil na-imagine niyang kasama niya ang kaibigan imbes na siya. Galit na galit siya. Upang makalayo sa lahat ng ito nagpasya siyang ibenta ang apartment. Nagsimulang dumating ang mga tao at interesado silang bilhin ito. Ngunit nang marinig ito ng kanyang kaibigan sinimulan niyang takutin ang mga tao sinabing may mga problema sa gusali walang aircon masamang pamamahala at kahit na ang garahe ay malayo.
Tinakat niya ang lahat para manatili siyang malapit sa kanya. Biglang dumating ang pulis para tanungin siya tungkol sa aksidente sa Jure. Sinabi niya sa kanila kung ano ang nakita niya sa barko at binanggit na si Jure ay kasangkot sa kapatid ng kanyang kaibigan. Nagpunta sila para tanungin siya at napagtanto niyang sinabi nito sa kanila dahil siya lang ang nakakaalam ng relasyon nila ni Jure. Kaya ngayon ay nagpaplano na siyang paalisan siya. Kasabay nito ang bayani ay may parehong plano. Gusto niyang kamuhian siya nito kaya layuan niya ito at malampasan siya kapag nawala siya. Kaya nagsimula siyang mag-isip kung paano ito gagawin. Napagtanto niya na dati sa tuwing may nagsasabi sa kanya ng totoo matatakot siya at tumakas. Kaya napagdesisyonan niya na ito ang kanyang plano. Sinabi niya sa kanya ihanda mo ang iyong sarili sa darating. Pagkatapos ay dinala niya siya sa universidad at ipinakita sa kanya ang isang pin na nagsasabing ang pin na ito ay aking regalo sa unang batang babae na nakilala ko. Siya ay tumugon halika itigil ang mga biro. Iyan ay mahigit 400 taon na ang nakalilipas pare. Sagot niya alam ko kasi 500 years old na ako. Galing pa ako sa kalawakan. Nang hindi siya naniwala sa kanya sinimulan niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan sa kanyang harapan na sinasabi sa kanya na nailigtas niya siya sa mga kapangyarihang iyon 12 taon na ang nakakaraan sa panahon ng aksidente sa sasakyan. Nagsimula siyang magpanik ngunit pagkatapos ay umalis na hindi makapaniwala. Nakita niya itong sumisigaw sa langit hindi pa rin makapaniwala na isa siyang alien. Para makasigurado sinubok niya ito buong araw. She even went to his university and kept asking him kung alien ka lumipad ka sa harap ko. Nagsisi siya noong araw na naisipan niyang magtapat ng kahit ano dahil nag-backfired ang lahat at mas lalo siyang napalapit. Nang hindi niya maisip kung paano siya pipigilan kinuha niya ang pagkakataon at sinabing sabay na tayong kumain. Dinala siya nito sa isang restaurant na gusto niya at pareho silang nag-enjoy. Pagkatapos naglakad-lakad sila sa tabi ng dagat at sa sandaling iyon pinalaki niya ang batang babae mula 400 taon na ang nakalilipas na nagtanong kaya ako ay tulad ng batang babae noon. Sabi niya oo. She asked kaya mo ba ako pinapansin? Dahil kagaya ko siya. Sumagot siya oo ngunit hindi ko siya inaalagaan para sa kanyang sarili. Nagalit siya at nagsimulang umiyak. Nang magkabalikan sila tumakbo siya papasok sa kanyang apartment ng hihina. Siya ay nagpalipas ng mga sumunod na araw sa pag-iyak at natigil lamang nang bisitahin siya ng kanyang kaibigan. Nagsimula na siyang maghinala sa kapatid dahil sa sinabi ng bida. Lumapit ito para tanungin siya kung may alam ba siya kung bakit naging interesado ang kapatid niya sa kanya nitong mga nakaraang araw. Ang kanyang kapatid ay nagpaplano rin na makipag-deal sa kanya. Sinabi niya sa kanya na wala siyang alam ngunit binanggit na ang kanyang kapatid ay may kinalaman kay Yura. Dahil dito lalo siyang naghinala. Kinabukasan nagpunta siya sa universidad at natagpuan ang mga lumang larawan ng mga tagapagtatag mula sa maraming taon na ang nakalilipas kabilang ang isa kasama ang bayani mismo. Mabilis siyang naniwala at itinago sa lahat ang larawan. Sumulat din siya sa kanya ng isang tala na nagsasabi na ang kanyang larawan ay nasa museo at kung may nakapansin nito maaaring matuklasan nila ang katotohanan. Natawa siya sa kilos niya ngunit nagpatuloy siya at kinuha ang larawan mula sa museo. Dahil mawawala pa rin siya nagpasya siyang isakripisyo ang sarili. Nakipagkasundo siya sa pumatay ang kapatid ng kanyang kaibigan na sumuko sa pulisya at sisihin ang pagkamatay ni Yuri sa ngalan niya. Siyempre ito ay kapalit ng paglayo niya sa pangunahing tauhang babae. Pumayag naman ang kapatid at talagang isinuko niya ang sarili niya. Sa oras na iyon ang pangunahing tauhang babae ay nasa set at napansin niya kung gaano kalubha ang kanilang pagtrato sa kanya. Wala man lang upuan para sa kanya hindi katulad ni Sumi na tretuhin na parang reyna. Kinukutsa siya ng mga ito ngunit hindi niya napigilan ang pagkilos ng matagal. Ang kanyang kaibigan ay nagdala ng maraming sasakyan na puno ng pagkain at kagamitan para sa pangunahing tauhang babae at sa lahat. Sinabi niya na ito ay sa ngalan ng pangunahing tauhang babae na nagpasaya sa lahat na makita siya. Ipinagmamalaki din ng kanyang ina at pakiramdam niya ay naibalik na ang kanyang dignidad sa harap ni Sumi. Nang maglaon nagpaalam ang pangunahing tauhang babae bago kinukunan ang kanyang eksena. Ito ay isang eksena ng aksyon at dapat siyang tumalon mula sa isang mataas na taas.
Pinilit niyang gawin iyon at tumalon at napakaganda ng eksena hanggang sa biglang kumalas ang lubad. Nagpanik ang lahat dahil malapit na siyang mahulog. Mabilis siyang dinala sa ospital at naging trending topic ang balita. Narinig ng mga opisyal na nag-iimbestiga sa bayani noong mga oras na iyon at nang malaman ito ng bayani na wala ito sa silid ng interogasyon. Lumipat siya sa kumpanya ng pumatay at pinagbantaan siya ng kamatayan galit na galit. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng pumatay na kung papatayin niya siya mamamatay din ang pangunahing tauhang babae. Natakot siya para sa kanya kaya umalis siya pagkatapos siyang takutin. Nang maglaon napansin ng pangunahing tauhang babae ang isang lalaki sa kanyang tabi at ipinagpalagay na ito ay ang kanyang ama dahil nakita niya itong pinagmamasdan siya mula sa malayo. Nalaman ng lalaki ang tungkol sa balita mula sa mga tao at sinugod siya sa ospital upang suriin siya. Matapos makumpirma na okay siya aalis na sana siya ngunit sinabi sa kanya ng bida na palaging naghihintay ang kanyang anak na dumating sa kanya. Tuwang-tuwa siya kung mananatili ito sa kanya. Nang magising siya at makita ang kanyang ama sa tabi niya nagsimula siyang umiyak sa tuwa. Sa wakas ay bumalik siya at sinimulan niya itong tanungin kung nag-asawa na ulit siya. Sinabi niya sa kanya na hindi na pinabayaan siya ng kanyang ina sa pag-aasawa. Nakatayo siya sa labas nakakarinig at tunay na masaya. Bumalik ang bayani sa mga investigador at sinabi sa kanila na nagsinungaling siya at wala man lang nagawa. Hindi niya kilala si Yuri at isiniwalat niya ang tunay na pumatay ang kapatid ng kaibigan niya na talagang nagkagusto sa kanya. Ibinigay niya sa kanila ang flash drive na may mga video na nakalagay. Iyon ang nasa una at natuklasan nila ang kanyang mga larawan. Sa puntong iyon sinubukan nilang ipatawag siya para tanungin. Pero syempre itinanggi ng killer ang lahat at nagsumbong pa sa kanyang ama. Natagpuan ng tiktik ang kanyang sarili na inilipat sa ibang lokasyon at napagtanto na may mali. Samantala na konsensya ang ating bida dahil sa takot at wala pa ring malay ang kaibigan. Ginugol niya ang buong oras sa pag-check sa kanya. Sa panahong ito nakilala niya ang kahindik-hindik na kapatid niyang iyon at tinanong niya kung sinabi niya sa sino man maliban sa mga investigador na konektado siya kay Yuri. Sinabi niya sa kanya na oo, sinabi niya sa kanyang kapatid. Kaya ngayon gusto na rin siyang paalisan ng kapatid. Isang araw pumasok siya sa kanyang silid na mag-isa at doon niya natagpuan ang bida. Nagsimula siyang makipag-usap sa kanya, sinabi na kung makikipagtulungan siya sa mga investigador papatayin niya ang kanyang minamahal. Sa puntong iyon ang bayani ay walang magawa, sinusubukan siyang kumbansihin na huminto. Kaya hindi lang ang pangunahing tauhang babae ang sinasaktan niya sa pagkakataong ito kundi pati na rin ang kanyang kapatid. Gayunpaman walang pakialam ang kapatid. At sa gulat niya gising siya at narinig niya ang lahat. Natigilan siya at natakot sa sinabi ng kapatid. Kaya nang tuluyan na siyang magising nagkunwari siyang may amnesia. Sa tuwing nagtatanong ng kahit ano sinasabi niyang hindi niya naaalala. At sa huli naniwala sa kanya ang tandang kapatid. Mula nang umalis ang pangunahing tauhang babae sa ospital napansin niya kung gaano siya kamahal ng bayani. Nakaramdam siya ng sama ng loob dahil tinanggihan siya nito noon kaya bakit ngayon siya interesado. Paulit-ulit niyang hinihiling na huwag siyang pansinin at nakipaglaro siya na nagpapanggap na manager niya, sinasamahan pa nga siya sa kanyang trabaho. Sinabi niya sa kanya na iwanan siya ng mag-isa ngunit nakita niya kung paano siya tinatrato ng masama. Tinawag siya ng mga ito para pumunta ng maaga kahit gabi na ang eksena niya. Nang maaga nilang ay cancel ang shoot, walang tumawag sa kanya kaya naiwan siyang mag-isa at naguguluhan. Nang magising siya nakita niyang umalis na ang lahat at nabigla siya sa pagtrato ng mga ito sa kanya. Pagkatapos ay nakita niya ang bayani sa kanyang harapan at sinabi niya sa kanya na hindi siya babalik sa kanya. Sinimulan niyang sigawan siya, sinabing dapat itong manatili sa kanyang salita at kinasusuklaman siya nito at hindi interesado. Kaya dapat itigil na niya ang pagiging makasarili. Lumayo siya para dumistansya sa kanya. Sa sandaling iyon ginamit niya ang kanyang kapangyarihan, pinaliwanagan ang buong lugar at pinalutang pa siya patungo sa kanya. Nagulat siya at lalo pa nang lumapit ito at sinabihan siya na siya ay pagiging makasarili. Pero mabilis niya itong tinulak at patuloy na tinutokso. Siya ay pagod at tinanong niya kung bakit siya kahit na nag-abala na lumapit sa kanya sa unang lugar. Binuhat niya ito, dinala sa kotse at ibinalik sa kanyang pwesto.
Sobrang saya niya dahil napatunayan nitong mahal siya nito. Paulit-ulit niyang tinatanong kung mahal siya nito para sa sarili niyang kapakanan o dahil kahawig niya ang dalaga noon. Sinabi niya sa kanya na ito ay para sa kanya at siya ay tuwang-tuwa. Ngunit hindi masaya ang bida o ang kanyang nakababatang kapatid. Kinabukasan ng hindi siya sumipot, tinawag siya ng maliit na kapatid at tinanong kung nasaan siya. Nagsinungaling siya at sinabi sa kanya na nasa isang shoot siya at kalalabas lang ng garahe pauwi, ngunit hinihintay na siya nito sa labas ng apartment ng bayani. At hinarap niya ito sumisigaw, "Tulungan mo ako." Paulit-ulit niyang sinasabi sa kanya na hindi niya alam kung paano siya palakihin kahit na mas bata ito sa kanya. Hindi lang iyon, binisita rin niya ang bida para pag-alitan ito. Gayunpaman, nang matagpuan niya ang bayani doon, napagtanto niya kung gaano siya kainteresado sa paggalugad sa kalawakan at dahil dito ay labis siyang nagustuhan niya. Sinabi pa niya sa kanya na siya ay isang kawalan para sa kanyang kapatid na babae. Siya na rin mismo ang nagsimulang makaramdam ng ganoon, lalo na nang tanungin siya nito kung palaging ganoon ang mukha nito. Nang malaman niyang hindi na ito lalaki, sinubukan niyang paliitin ang sarili, ngunit natakot silang dalawa sa mga kilos niya. Kinabukasan dinala siya nito sa shoot. Napakasaya niyang kasama siya. Ngunit nahirapan ang direktor at ginawa siyang gawing muli ang eksena ng higit sa 9 beses. Sa huli, mas gusto niya ang unang take. Kaya nagpunta ang bida sa lokasyon ng shoot para makita kung gaano siya napapagod. Pagkatapos ay nanatili silang magkasama, naghihintay sa kanyang susunod na eksena. Para magpalipas ng oras, nagsimula siyang makipaglaro sa mga tao at madali siyang nanalo dahil bago niya ihagis ang kanyang mga baraha, hihinto siya sa bawat oras at papalitan ang mga baraha. Kaya panalo siya sa bawat oras. Tuwang-tuwa siya at sinabi sa kanya na natutuwa siya dahil ngayon ay hindi na siya tinatrato ng mga tao. Paulit-ulit niyang tinatanong kung ano ang gagawin nila sa kanilang kinabukasan na magkasama at maraming sinabi. He asked her, she asked him why, what is special about it. Doon niya naalala na isinulat niya na pagkatapos ng 3 buwan ay aalis siya. 2 buwan na ang lumipas at 1 na lang ang natitira. She then told him it's okay, babalik siya ulit. Laking gulat niya nang sabihin nitong tuluyan na siyang aalis. Sobrang sama ng loob niya at patuloy siyang sinisigawan na tinatawag siyang makasarili. Siya naman ay umiiyak dahil nalulungkot siya sa pag-iwan din sa kanya. Natural, mabilis siyang tumakbo umiiyak. Pumunta siya sa kotse ni Sumi at hiniling na isama siya sa kanila. Ginugol niya ang buong paglalakbay sa pagtugtog ng mga malungkot na kanta. Kinabukasan, napagtanto na lamang niya ang nangyari nang marinig niyang tumatakbo ito palabas at mabilis na sinubukang kausapin. Pero hindi niya pinansin. Patuloy siya sa pagtakbo, pagkatapos ay tinawag siya ng isang batang babae. Siya ay isang estudyante niya noong nakaraang taon. Sinabi niya sa kanya noon na kamukha niya ang dati niyang nobyo na si Sandong. Nagpakilala siya bilang Hami. Gusto pa rin siya nito at hiningi pa ang numero nito. Ngunit bago pa niya ito maibigay, pumagitna ang dalaga at inilayo siya. Tinanong niya ito at sinabi sa kanya na kung ganoon ang kaso, dapat siyang lumayo para mabilis siyang makalimot. Naglakad na siya palayo, lubos na nanlumo sa nangyari. Nagsimula siyang uminom at gumamit ng kanyang random kahit na dinala ang kanyang sarili sa kanyang silid. Nagulat siya nang makita siya, ngunit pagkatapos ay hinayaan niya itong matulog sa tabi niya. Kinaumagahan, tinukso siya nito at tinanong kung bakit siya sumulpot sa kanyang silid. Habang nag-uusap sila ay biglang nagtangkang pumasok sa kwarto ang kanyang ina. Mabilis niyang sinabi sa kanya na mag-teleport sa ibang lugar. Ngunit syempre hindi gumagana ang kanyang kapangyarihan sa sandaling iyon, kaya kailangan niyang tumalon mula sa balkonahe nito patungo sa sarili niya. She mocked him, saying he was useless, but later on she reconsidered. Nang gabing iyon, nakikipag-usap siya sa kanyang silid at sinabi niya sa kanya na sigurado siyang naririnig siya nito. Dahil 1 buwan na lang ang natitira, kailangan nilang gugulin ito ng magkasama. Pumayag naman siya at sabay silang lumabas at buong araw na masaya. Samantala, hinahanap ng kanyang kaibigan ang kanyang kapatid. Nakahanap sila ng mental health hospital at patuloy siyang tinatawag doon. Minsan tumawag sila at sinagot niya. Narinig niyang nagsusumamo ang kanyang kapatid na palayain, hindi raw siya baliw. Napagtanto niya na may mali kaya hinanap siya doon.
Nang hindi niya mahanap, pumayag siya sa mga investigador na hanapin ang lugar. Inilipat ng mga tauhan ng kanyang kapatid ang kanyang dating asawa sa ibang lokasyon, ngunit nakipagkasundo siya sa bayani upang tulungan siyang kunin siya mula sa kanila. Inakusahan siya ng kanyang kapatid at ng mga investigador na pinanatili siyang nakakulong sa ospital sa loob ng 7 taon na itinanggi niya at nagsumbong sa kanyang ama. Sinigawan ng kanyang ama ang kanyang nakababatang anak na lalaki dahil sa ginawa nitong bagay sa kanyang nakatatandang kapatid at sa sobrang galit nito ay tinanggihan niya ito. Samantala hinahanap ng dalaga ang bida at akala niya ay nawala na ito. Tumakbo siya na parang baliw na naghahanap sa kanya. Nang makita niya ito, nakaramdam siya ng sama ng loob at sinabi sa kanya na wala siyang pupuntahan hanggat nakahawak ito sa kanya. Tuwang-tuwa siya. Nagsimula silang magplano ng kanilang kinabukasan ng magkasama. Naging mas seryoso ang mga bagay at sinubukan pa niyang magsuot ng damit pangkasal. Pumunta siya upang salubungin ang kanyang ama kasama ang kanyang kapatid at silang lahat ay nag-iinuman. Pagkatapos ng lahat, siya ang kanyang tagapagtanggol ngayon. Nang matapos sila, nagpasya siyang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Natuklasan ng kanyang kapatid ang katotohanan sa sandaling iyon at mas humanga sa kanya kaysa dati. Kinaumagahan, nagpasya siyang ilabas siya na may hawak na mga romantikong regalo. Ngunit nahiya siya at nagpasya na ihinto ang oras, sinisira ang lahat ng mga regalo. Siya ay kumilos tulad ng isang normal na araw, iniisip na kailangan niyang gumawa ng isang bagay na romantiko, ngunit ang presensya lamang niya ay sapat na upang pasayahin siya. Pero sa pagbabalik, nagulat siya nang sabihin niya sa kanya na mauna na siya sa bahay niya dahil may gagawin siya. Kanina pa niya tinawagan ang kaibigan niya. Pagdating niya doon, nadatnan niya ang kaibigan niyang umiiyak at nalulungkot. Tinanong niya ito kung ano ang nangyari at ipinaliwanag ng kanyang kaibigan na ang kanyang kuya ay laging may hawak na notebook ni record ang lahat, maging ang kanyang kamatayan. Ang mamamatay tao pala ay ang gitnang kapatid na palaging naiinggit sa kapatid dahil siya ang namamahala sa kumpanya. Kaya nagpasya siyang patayin siya. Nilason niya ang juice at pinakuha sa kanya ang nakababatang kapatid. Sa kasamaang palad, ininom ito ng nakababatang kapatid at nagsimulang sumama ang pakiramdam. Ang gitnang kapatid na lalaki na gumawa nito ay pumasok na pinagtatawanan siya habang siya ay naghihingalo. Inamin niya na siya iyon para lang mawala siya. Sinubukan ng nakababatang kapatid na tumakas sakay ng kanyang sasakyan umaasang makarating sa ospital, ngunit hindi siya nakarating at namatay sa daan. Ang insidente ay naitala bilang isang aksidente. Nang marinig ang lahat ng ito, nakonsensya ang nakababatang kapatid sa pagdadala ng juice sa kapatid. Ngunit tiniyak sa kanya ng kanyang kaibigan na wala siyang kasalanan dahil hindi niya alam. Nangako siyang tutulungan siyang mahuli ang kanyang kapatid na tila hindi nakapamilya. Pag-uwi niya, nakita niya ang heroin pabalik sa kanyang lugar. Tiningnan niya ang kanyang tala-arawan at nakita ang lahat ng nakasulat tungkol sa mga ito mula sa unang araw na nakita siya nito. Isinulat pa niya na nagpasya siyang manatili sa kanya kahit na nangangahulugan ito ng kanyang kamatayan. Napagtanto niya na kung hindi siya bumalik sa kalawakan, mamamatay siya. Kaya kinumpirma niya ito sa abogado na nagsabi sa kanya na matagal na siyang mahal ng bida bago pa man niya ito mahalin. Naawa siya sa kanya at nagpas siyang sabihin sa kanya, ngunit hindi niya ito maabot sa oras. Kinabukasan, pumunta siya sa bahay ng kanyang kaibigan, tinulungan ang mga investigador na hulihin ang mamamatay tao at dinala siya sa mga mamamahayag. Tinanong nila kung ano ang nangyayari at ang mamamatay tao, malamig na gaya ng dati, ay nagsabi sa kanila na ngayon ang minamahal ng bayani, ang heroin, ay nagpapakamatay. Dahil inimbitahan niya siya ngayon sa paborito niyang restaurant gamit ang pangalan ng kapatid niya. Nilason din niya ang inumin niya. Sa sandaling iyon, papatayin na niya ito, ngunit mabilis na nagpasya na huminto at tumakbo sa kanya. Wala na siyang pakialam at nawala sa harap ng lahat, iniwan silang takot na takot. Sa restaurant, laking gulat din nila nang makita siya at bigla itong nawala. Pero wala siyang pakialam. At dali-dali siyang lumapit sa kanya at dinala siya sa ospital. Nanatili siya sa tabi niya, ginagamot siya mismo. Lahat ng natakot sa kanya ay nagsimulang magdistansya at lalo silang natakot nang malaman nilang nawala na naman siya. Dinala niya siya sa isang tahimik na lugar gaya ng itinanong niya at ginugol nila ang kanilang araw na magkasama. Samantala ang kanyang pamilya ay nanunood ng balita at nabigla.
Pagbalik niya sinabi niyang ayos na ang lahat at nangakong paprotektahan siya. Pinoprotektahan niya siya mula sa mga mamamahayag ngunit pagkatapos ay dumating ang mga investigador para sa kanya. Sumama siya sa kanya at hindi nila siya maaaring singilin ng anuman dahil sa teknikal na paraan ay hindi siya lumabag sa anumang batas. Walang batas laban sa biglaang pagkawala. Pagkatapos noon sumikat siya ng husto at nagsimulang mahalin muli siya ng mga tao nang malaman nilang siya ay mali sa kaso ni Juria. Sa wakas na sentensyahan ang pumatay at nakiusap siya sa kanyang ama na paalisan siya. Ngunit tumanggi ang kanyang ama na tumulong dahil nalaman niyang ang kanyang nakababatang anak ang nanakit sa nakatatandang kapatid. Nalungkot ang ama at sinabi sa kanya na kasalanan niya ang lahat. Ipinaliwanag niya na sa simula ay hindi siya normal. Naalala niya ang pakikipag-away sa isang batang lalaki sa paaralan ilang taon na ang nakalipas at hindi sinasadyang nabulag siya. Sa simula hindi siya matiis ng kanyang ina ngunit kalaunan ay malugod niyang tinanggap siya. Kumpleto na naman ang pamilya ng bida. But the thing was isang linggo na lang ang natitira bago siya umalis. Matapos mapagtanto ng pangunahing tauhang babae na gusto niyang umalis na pagpasyahan niya na mas mabuti para sa kanya na manirahan ng malayo sa kanya kaysa maging malapit at mamatay. Kaya nagsama sila last week. Sa kanyang huling araw nagpaalam muna siya sa abogado na umiiyak at sinabi sa kanya na talagang nararamdaman niya ang kanyang anak at ito ay nagpapaalam sa kanya. Nagpaalam din siya sa pangunahing tauhang babae sinabi sa kanya na maganda ito sa mahabang damit. Napakaseloso ng ating bida at nang kakausapin niya sana siya sinabi niyang maganda siya sa lahat ng bagay. Pero bigla siyang nawala. Napaiyak siya. Lumipas ang 3 buong taon pagkatapos noon. Sa panahong iyon nakipag-ayos siya kay Sumi naging matagumpay at naging mas minamahal kaysa dati. Gaya ng dati bumisita ang kaibigan niya sa mga lokasyon ng shooting niya. Sa pagkakataong ito napansin niya ang bida sa mga manunood. Bigla siyang nawala. Tumakbo siya sa paligid para hanapin siya na umiiyak. Natagpuan niya ito at inaliw siya. Nang umuwi siya upang maghanda para sa seremonya ng parangal noong gabing iyon dumating ang kanyang mga magulang upang tingnan siya. Tinanong nila kung bakit siya umiyak sa harap ng karamihan. Nalungkot siya sinabing na-miss niya siya at kailangan siya. Naawa sila sa kanya ngunit hindi nila alam kung ano ang gagawin. Sa award ceremony sa sandaling lumitaw siya ang lahat ay mas nakatuon sa pagkuha ng mga larawan sa kanya kaysa sa iba. Habang kinukunan ng litrato bigla niyang nakitang huminto ang lahat. Lumitaw ang ating bida. Hindi siya makapaniwala na nakikita siya nito. Hinubad nito ang suot na jacket at isinuot sa kanya sabi hindi ba mas maganda ka sa ganito. Sa sandaling iyon bumalik sa normal ang oras. Nakita sila ng lahat na magkasama at namangha sila na bumalik siya sa isang iglap lang na wala ulit. Sa tagal ng panahon na wala siya buong lakas niyang sinubukang bumalik lumilitaw lang ng ilang segundo sa isang pagkakataon at pagkatapos ay nawawala. Ang unang pagkakataon na nagpakita siya ay noong nakita siya ng pangunahing tauhang babae habang nagsufile. Ang pangalawang pagkakataon ay kasama ng abogado at bahagya itong tumawag sa kanya bago nawala. Ang pangatlong beses ay medyo mas mahaba at sa pagkakataong ito ay nanunuya siya dahil nawala na sa kanya ang lahat. Lalo nitong ikinagalit ang pumatay. Ang pang-apat na pagkakataon ay sa party at iba pa. Patuloy siyang lumilitaw at nawawala. At ngayong nawala siya hindi na siya nalungkot dahil alam niyang sa susunod na araw ay babalik ito sa harapan niya.